Sunday, October 8, 2023. So, dito ulit tayo na babalita ng mga nangyayari dito sa sa Cavite, sa Bugtas, Tansa. So, may nandito tayo sa bukid. So, palakas muna tayo dahil lagi tayong high blood doon. Yung matanda doon gumagawa na ng paraan, si Ronnie Drama. So talagang hindi ko ma-spelling kasi lahat ng kumbaga ganun tema yung lahat na napupuntahan ko. Hindi lang yung matandang yan. So marami kasi bawat lugar dito sa Cavite pagka may time na yung time na talagang nanunukol na sila, maraming pagkakataon na gano'n na nangyayari. So ibig sabihin na hindi naman siguro pansarili na gawain yun, kundi may nag-uudyok sa mga taong yun para gawin yung isang bagay. Kasi nga malaki yung perang meron dito. Yung kay Mylene nga, yun nandun. May narinig ako doon na binabayaran, may nababayaran, may perang involved sa bawat galaw ng mga taong yan. Meron silang kinikita. So gagawa ko lang kanina ng tawag nito nung mga binabalita ko dyan. So ganito yung tema. Alam nyo, tatanungin ko kayo ng tanong. Ano bang mangyayari sa isang tao, isang grupo pagka nabisto na yung mga ginagawa niya? Kunyari, nagkukwento siya dyan, may ginagawa siya dyan. Kumbaga may nagko-cover up na ginagawa siya dyan. Tapos nabisto siya kung anong ginagawa niya. So, paano nang mangyayari nun sa isang tao? Kunyari, eto, totoong buhay. Yung mga taong yan, binabayaran ng putang inan to, ng iglesia to. Marami. Mga taga Channel 7 pa, mga naandyan. Kasi yun ang naririnig ko eh. Yun ang naririnig ko dyan. Wala nga namang yun din ang naririnig ko sa radyo. At anong mangyayari sa kanila? Pakasilaw dito. Right. Naku po, ang dilim. So anong mangyayari sa kanila pagka nagkabistuhan ng kasi nga nung una bawal sabihin
Huwag kang maingay. May mga pinipirmahan silang papel. Meron silang papel na pinipirmahan dyan. At hindi ko alam kung ano yung mga nakasulat doon. Mga kasulatan na mga kasunduan siguro nila doon. So sa akin ang tansya ko, pabaliw na ng pabaliw itong mga gagong to. Hanggat hindi nila nakukuha yung bagay na gusto nila, at hindi nila na, kunyari gusto nila akong patumbahin, ganun ang mangyayari sa kanila. Kasi nga nagkakabistuhan na, magkakabulgaran na, magkakalabasan na ng baho dito, hanggang sa magkakasabit-sabit silang lahat. Kasi ang tema dito, kung madisgrasya sila, madisgrasya nila ako, bayad yun, babayaran sila, binabayaran sila. Kung ako man ang madisgrasya o sila ang madisgrasya, binabayaran sila. So yung compatible, yung pagkakadikit-dikit nung mga naririnig ko sa labas, mga bisyo na nakikita ko sa kanila, totoong lahat yun. Kumbaga matibay yung ebidensya. Kaya malakas yung loob ng mga gagong to na gumawa ng krimen. Kasi nga ang nagpapatakbo sa kanila, ang backer nila doon sa mataas, kundi mga politiko, presidente man o sino man yan, may backer sila sa taas. So napakahirap isipin kasi kung legal naman, pwede naman, di ba? Ba't dinadaan pa nila sa mga katarantaduhan? Ginawa na tayong negosyo, ginawang negosyo na tong yung natin. Ako, ginawa na akong negosyo dito. Kasi nga sikat na tayo, at siyempre kung sikat ka, pagkakakitaan ka, lalo na itong mga channel 7 na to, marami silang dito nandito ako sa bukid, ginagawa nila akong tanga rito. Nakamonitor sila sa akin, pinanonood nila ako dito, tinatanga nila ako mabuti rito. So hindi ko alam kung itong bidyong to naka-ere sa kahit saan sa bansa o naka-ere sa mga television para pagkakitaan ng mga putang inan to. So maraming bagay na hindi nyo alam na ginagawa ng mga gagawin dito. Kasi nga ang patakbo huwag kang maingay, huwag kang mag-iingay. So nagkabulgaran na ngayon, magkakabulgaran pa. So lahat ng tao na naging involved noon dito, pwedeng magkakasabit-sabit sila doon. Kasi ganun pala ang tema, na binabayaran yung mga taong yon para madisgrasya ako. So bayad yung taong yon, may mga pera silang nakukuha. So ganun ang mangyayari siguro. Kung mangyayari dito sa Cavite, walang maayos na pamamalakad siguro. Kung walang maayos na pamamalakad dito ng mga batas,
baka siguro mahirap nang tumira dito sa Cavite. Kasi walang ano dito, walang tawag nito, wala nang tawag, magiging wala kang maipapanalo baga. Kasi nga lahat ng tao dito kinukuntsaba nila lahat. So may batas man dyan, may mga pulis man dyan, may mga barangay man dyan, walang mangyayari doon. Kasi nga lahat kuntsaba na. So pag nagkabulgaran yun, nagkaipitan ngayon doon, lugi ako, napakarami niyan. Ako yung tama, sila yung tarantado. Ang mangyayari nun, babaligtad. Ako pa yung magiging tarantado dito at sila yung tama. Kasi nga napakarami nito, kuntsa-kuntsaba na to. So mapakahirap. Pero sa tropa na sabi ko nga, kahit naman papano meron naman tayong kasangga. Meron mga tumitingin sa atin kasi nga alalay muna, balabalanse. At hindi naman tayo nagmamadaling na kung anong mangyayari, kundi ginagawa nating mabilis kasi yun ang nakasulat eh. So dun sa Revelation, may demonyo dun, ang diablo dun ay hinahabol yung bata. Hindi ko alam kung sinong bata yon. Hinahabol niya yung bata na may hawak na katotohanan. So kung totoo yun, baka meron ng diablo na nandito, ang diablo dito sa atin sa Pilipinas. Kasi base sa ebidensya, kayo na mismo makakakita ng mga ebidensya. At kayo mismo makakakita ng mga dapat yung malaman. Ang diablong to, base sa Revelation, doon lang ako tumitingin sa pwedeng mangyari. Pwedeng makita ko kung sino tong taong to. Doon, ayon sa Revelation, ang diablong to nagpapahirap sa mga may hawak na mga katotohanan. So yung iba sa kanila kinukulong, yung iba sa kanila tinotorture ng demonyong to. So tulungan niyo yung mga tropa nating yun. Kailangan yung magkaisa sa mga tropa ng Troy, sa mga The Rock of Jesus Christ. Dahil kung magwawatak-watak kayo, wala kayong laban. Kung hindi isa ang isip nyo, katulad sa inaral sa Biblia, hindi kayo magkakaisa ng isip, hindi kayo magkakatugma ng isip, walang tagumpay na mangyayari sa inyo. Kasi ang mangyayari noon, pwedeng bumaligtad ang isa, pwedeng bumalimbing ang isa, pwedeng maghudas ang isa. So kung meron kayong matibay na hangarin o yung matibay na loob para lumaban, makikita niyo yung lakas, impluwensya niyo. So ako, nakikita nyo, ako lang mag-isa ditong niloloko nilang lahat. Kasi nga may kasunduan lang sila. Wala akong paki doon sa kasunduan nila. Sila lang naman may kasunduan doon. Dahil ako lang naman ang pinagkasunduan ng mga gagong to. So nahahawakan sila ng pinagkasunduan nila. At sa Revelation nga, nababasa ko rin noon na may mga kasunduan din doon sa Revelation na malapit nang sirain. Sisirain yung kasunduan nila.
Hindi ko alam kung saan banda yun, doon sa may Revelation. So, ang ebidensyang yun, kasi yung Revelation kasi, yun kasi yung mangyayari. Yun yung hula na mangyayari sa pagdating ng tawag nito ng sa mga huling araw. Kaya tinitignan ko rin doon kung ano ba yung pwedeng mangyari dito, ano ba ang nangyayari na ngayon? Mga anghel, lumuhod kayo sa gumawa ng langit at lupa, lumuhod kayo sa tunay na Diyos. Yung mga anghel na yon, sabi sa Revelation, na may dala ng mabuting balita. Ang mabuting balita na yon ay tungkol sa Diyos. Yung mabuting balita na yon, tungkol yon sa Diyos. Maraming pinag-aawayan na Diyos sa realidad na ginagalawan natin sa mundo. So ano ang sabi ng anghel doon? Lumuhod kayo sa gumawa ng langit at lupa. Lumuhod kayo sa tunay, yung tunay na Diyos. Nakalimutan ko na yung mga verses pero naandun tayo. So, maraming anghel yon na mimigay ng mga mabuting balita. At yung diablo, yung 666 nga, malapit ko nang ma-decode. Malapit na nating ma-decode doon 666, kung sino man yun. Isa tong grupo na may hawak na 166 na grupo, tawagin halimaw. Yung 666 na yon, nakabase yon sa mga kaalaman ni Solomon. Kasi sabi nga sa Song of Solomon, meron siyang tinago na 666. Hindi ko alam yung pinikpik na bakal at ginto. So yung ayon naman dun sa Revelation, di ba may limang simbahan doon na iniilawan, na binibigyan ng ilaw. So yung 5 simbahan na yon, kilala yung mga simbahan na yon. Merong simbahan sa Efeso, sa mga ano ba yan? Hindi pa natin alam hindi ko pa maipapaliwanag sa inyo ngayon. Pero darating araw, makikita ko rin yun. Pero sinasabi ko sa inyo, nangyayari na yung mga sinasabi na kailangan yung malaman. So hindi ko kilala kung sino yung nagpapatumba sa akin, sino man yung. So malamang may malaking kinalaman ng mga iglesia diyan. So kung totoo na sila nagpapahirap sa mga taong may hawak ng katotohanan, malamang na andun ang mga diablo. Andun ang diablo. Kasi nga yun ang nakikita ko sa libro at sa realidad. Pinakukulong nila, siguro baka hindi lang ako. Kasi alam nyo, napakarami sigurong Pilipino na magagaling at may angking talino, marurunong, pero ewan ko kung dumating siya sa punto na katulad sa akin, na kung dadating siya sa puntong ganito, baka meron kasi ako narinig na bigla na lang nawala, bigla na lang
bigla na lang namatay, biglang na may mga ganun tema. So wag tayong padaya. And ako hindi ako nagpapadaya kahit kanino. Minsan nanay ko inuulol-ulol ako, binabali-baligtad ako, pero hindi. Mismong nanay ko 'yun na dumadaya sa akin o yung karangalan ko na gusto pa akong ipahamak para nga dito. Napakabigat kasi napakalaki ng karangalan na pinanghahawakan natin. Sobrang laki ng teka nga, ano ba to? Buisit naman. Tablet, utang inang mic ng buisit. So napakalaki ng pinatunayan natin na ano bang hawak natin na karangalan o yung integridad o prinsipyo, halo-halo na yun. So napakabigat nun na yung nanay mo mismo yun din na magpapahamak sa'yo. Inaalalayan ko rin kasi ang nanay ko tumitimbang din. Minsan kasi meron ngang palakad doon na halos hindi sila makaiwas. Pagka sinabi ng demonyo at demonyong to na tarantaduhin yan, lahat sila doon, halos lahat sila doon. Pagka sinabi ng gagong to na gisingin mo o ganyan gawin mo, lahat sila doon. Kumbaga kung ano yung ginagawa ng isang tao doon, lahat sila doon, sunod-sunod yun. Halos lahat sila, ganun ang utak nila. Kumbaga pag may inutos sa isa, lahat ng utak ng tao doon, pare-parehas. Kaya nga, yun yung sinasabi ko sa inyo. Na sa isang lugar, sa bawat lugar na napupuntahan ko, pagka nagkasukulan na, pagka may time na ng sukdulan na sukulan, yung sinusukul ka na, ando na yun. Yung kumbaga, lahat na, yung may oras na ganun na, ang ganun ng tema. Tablahan tayo lahat, ganun yung tema. So sa akin, kahit na ginagawa nilang katatawanan o tawag nito, ginagawa ng para bang wala lang yung satellite na ginagamit nila sa akin. Gusto ko sanang makuha nyo yun. Mas maganda yung naandun ako mismo. Gusto ko makuha nyo yung mga ebidensyang yung satellite na yun na sinasabi ko sa inyo. Makuha nyo yung lahat ng ebidensya nyo. Kasi hindi lang naman isang tao ang may hawak niyan. Halos lahat ng tao rito nakamonitor sa akin. So hindi lang isang tao, syempre. Hindi libong tao, hindi 100 tao, kundi maraming tao. May hawak ng satellite na nakikita ko dito. So kung makakakuha kayo ng ebidensyang yon, maitabi yung lahat yung ebidensyang yon. Kahit na tawagin na nating siguro kahit na gawin nilang katatawanan pa, okay ko, o kahit may kasunduan pa sila, basta may hawak akong ebidensya ng satellite na yun, kahit anong oras pwede ko siyang patayin.
Basta may hawak lang ako ng ebidensya. Wala akong pakialam kung sino ka man. May kinalaman ka rito, mananagot ka rito. Totoo ba yung sinabi ko? Kahit na otorisado sila ng batas. Kasi nga, hindi naman po pwede yun na maging legal. Kahit saang bansa, kahit saang lugar na maging legal ang satellite na yun. Na kung sino lang ang gagamit nito. Kasi pwede kang gawa ng setup, pwede kang gawa ng katarantaduhan, lahat pwedeng gawin sa'yo ng satellite na yun. So kung makakakuha kayo ng ebidensya na sinasabi ko, napakaganda. Sana. Napakagandang laban yun para sa akin. Kasi oras man akong pumatay, may ipapakita ako. May ipapakita ako sa publiko. Di naman, napakarami ng ebidensya dyan. Ang problema, isang buong batalyon na nga to, no? Isang buong kuntsabahan na to. Para nga sa isang palabas, na kung tawagin natin, baliwan to. Sino ang mababaliw para dito? Kasi pag nagkabukuhan na silang lahat, at mawala man ako dito, kung dito man mawala tayo sa Cavite o kung saan man tayo mapadpa, lahat sila damay-damay doon. Lahat ng kriminal na yan, damay-damay yan. Kasi nga binabayaran sila. Wala naman itong pinagkaiba sa nagbayad ka ng hitman. Kunyari may 10,000 ko, may gusto kong ipapatay sa yung tao. Diba uso sa Maynila yan, yung riding in thunder? May 10,000 ko, gusto kong may ipapatay sa yung tao. Babayaran kita para patayin yung taong yun. So wala yung pinagkaiba dito. At ang pinakamabigat nito, kung sino yung mga kakilala mo, yung mga malapit sa yon, sa lugar mo, kunyari sa bahay mo, sila din mismo ang gagamitin ng demonyong to para ipapatay ako. O ikaw man o ako. Wala yung pinagkaiba. Kasi nga ang kasunduan, ang palakad ng mga gagong to, kung madisgrasya man ako, madisgrasya sila, bayad sila. Binabayaran sila. Napaka-importante na makuha nyo yung video ng satellite na to. Lahat yun. Kahit bumali-baligtad sila dyan, kahit na anong gawin pa nila, magtakip man sila, gawin man nilang frame up o ano gawin pa nila, kahit ano pang gawin nila, basta may hawak akong ebidensya o kayong may hawak kayong ebidensya, malakas na ang hawak natin. Kahit mga taga Channel 7 pa yan o may influensyang tao yan, walang problema doon. Hindi problema yon. Ang importante, mailabas natin to. Di ba? Pag nailabas natin to, naipakita natin sa publiko, kahit hindi makialam ang batas dito, wala silang magagawa. Dahil kahit sinong taong tanungin mo, magiging tawag nito, magiging mali yun sa mata ng tao. Kasi anong pakialam mo? Napakailaman yung buhay ng isang tao. Hindi natural na may makialam ka, na napapag-usapan ka. Pero kung gawing sistemahin ka ng satellite na to, tinitignan kung ano yung pwede nilang sistemahin sa katawan ko. Katulad ng iihi ako, binabantayan at binababoy ako ng mga gagong to. Kaya nahirapan ako umihi. Ma-high blood din ako, hanggang sa ma-high blood ako, mayat maya ang ihi ko, hanggang maipit na yung ihi ko.
So ganito ako sinisistema ng mga putang inan to sa satellite na yan. Hindi lang tawag nito, hindi lang sa pag-ihi, sa pagtulog. Tutulog ka, makakatulog ka na, biglang may kakalampag diyan. Dahil hindi lang nakikita yung katawan mo, kundi nababasa din nila yung loob ng utak mo. Ito yung pattern ng utak ng kung saan may mainit dito, kunyari uminit dito, makikita nila yun. Uminit dito, makikita nila yun. May pattern yung utak mo. So malalaman nila kung unconscious ka o tulog ka ba o hindi. Malalaman nila yun. So pag yung malapit ka na makatulog, bigla ka nilang gigisingin ngayon. Hanggang sa masira ang tulog mo, hanggang hindi ka na makakatulog. Ganun ang sistema. So kung tatanungin natin ng bawat Pilipino dito, bawat tao dito, pwede bang maging legal satellite na yun? Kasi kung sino-sino o kung ordinaryong mga tao o ordinaryong sibilyan na may hawak nito, siguradong gulo ang mangyayari doon. Siguradong gulo. Sa bawat lugar meron. Kasi magsisilipan yun. Bawat tao magsisilipan yun. Kung may atraso ka doon, kung gusto kitang tarantaduhin, pwede kitang tarantaduhin kahit anong oras. Hanggang sa magkalabo-labo na. Ganun ang mangyayari doon. So magiging legal ba to? Tatanungin natin ng mga pulis at NBI na may kinalaman dito, pwede bang maging legal ginagamit ng mga gagong to? So yun ang sinasabi ko sa inyo, na kunin nyo lahat ng ebidensya. Kahit na gawin pa nilang katawa-tawa yan, gawin pa nilang wala lang, parang wala lang, kunin nyo lahat ng ebidensyang yun. Sinasabi ko, wala akong pakialam kung sinong backer ng mga yan. May hawak akong ebidensya, madali nang pumatay para sa akin. Bakit? Pag pinatay mo yung isang tao, may hawak akong ebidensya, bakit mo pinatayan? Ito ginawa sa akin yan eh. Diba? Ang dali lang magpaliwanag, tapos agad ang paliwanag. Ganun kasimple. Marami sila magkakakuntsaba. Madami akong sasabihin sa inyo, halos halo-halo na. Sa Bible, sa Revelation, sa Bible, realidad, tsaka yung mga demonyong yan. Tungkol sa satellite na yan. Pagka pipikahin ka nila ng pipikunin, hanggang sa pagka nakikita ka na nilang nakikita nila sa utak mo, hindi lang na sa utak, bumabase sila sa nakikita nila sa katawan mo. Kunyari kakain ka, gagaguhin ka nila doon hanggang sa hindi ka na halos makakain kasi nga nanginginig yung batok mo. Yung batok mo parang nanginginig na gano'n kasi nga yung pumipitik yung tension mo. Dahil nga nabubuwisit ka. Ganon ang tema. Marami pa, napakarami. Kahit bangungot, yun, nasabi ko na yan sa inyo noon. Kahit bangungot, kaya nilang gawin yun sa'yo. May mga ebidensya ako sa nakuha ko sa mga Twitter, pero mga foreign nang nagpapaliwanag nun. Pero pag nakuha nyo yung mismo na ebidensya dito, napakadali na nun para sa akin. Okay, kwento-kwento lang muna tayo dito hanggat sa akin, kasi hanggang kaya kong gumawa ng video, hanggang sinipag-sipag akong mag-video, gumawa ng video, ginagawa ko naman.
para pagdating ng araw o pagdating ng araw na yung panahon naman natin, pag dumating yung panahon naman natin na tayo naman ang babawi, merong mga pruweba na nagsasabi na ang bidyong to ay valid o legitimate na totoo lahat. So pagdating ng araw na yon, meron mang mag-download, sana i-download yung lahat. At sabi ko nga kung wala man ako dito, kung madisgrasya man nila ako, may papatay at papatay sa kanila. Dahil pinatatandaan ko na sila. Sinabi ko na sa mga kasama ko, tandaan yung lahat sila. Kung madisgrasya man ako, kung ano man mangyari sa akin, may mananagot sa lahat. Kaya tandaan yung lahat ng mga taong pinatatandaan ko sa inyo. Dahil may mga kaso yun sa akin lahat. Okay, at ito nga, naiihina naman ako. Pagka nagte-tension ako, hindi naman ako ganito dati. Ngayon lang talaga to. Ngayon lang to na nangyayari sa akin to. Siyempre nagkakaedad na rin tayo, nasa 43 na tayo. Hindi na tayo yung bata dati na kung ano yung lakas natin dati. So pakitandaan yung lahat ng sinabi ko sa inyo. Kung ano man yung sinasabi ko sa inyo, marami kayong makukuha doon. Marami kayong mapupulot na pwede nyong gamitin balang araw. Okay? God bless sa inyo at saka ingat-ingat na lang sila.